patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. So, may gusto lamang po akong bigyan po ng reaksyon. Ito tungkol po sa isang bakla, sa isang kupal, sa isang mongoloid, no, na kung saan ay kasing panot po nitong ni Marcoleta. Walang iba kundi itong si Bayat Tay. Okay, para maintindihan po natin mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong panoorin muna natin yung video po na kanyang ginawa para sa akin, laban sa akin. Okay, so ito, panoorin po natin. Mga kababayan, at alam nyo, meron sana ako isang gustong komentuhan. Ito kasi, ito. Ayoko nang i-play pa itong video na ito kasi walang kwenta to. Una sa lahat, weirdo to tao to. Nung pinanood ko kasi, may kwento siya. Pero bago siya siyempre nagkwento, nangingi muna siya ng GCash. Kayo naman, pera-pera yan eh. Actually, galit na galit siya sa Iglesia ni Cristo. Kinikwento niya, si Manalo, bakit daw ang Iglesia ni Cristo hindi kinokontra ang mga Duterte. Ang script niya ganito. Pasimplihin na lang natin yung script niya. Kasi haba-haba na walang kwenta eh. Hindi ko na i-play. Paiklihin ko na lang yung kwento natin ha. Nangutang daw ang Iglesia ni Cristo sa China through PRRD o sa Duterte. Okay? So sa madaling salita, na-aproban daw kaya nagawa yung Philippine Arena. Okay? So nagawa yung Philippine Arena dahil sa tulong ng mga Duterte at nakautang sa China. Ngayon daw, nagbabayad sila ng utang sa China at ang kanilang pinagsangkalan ang mga Duterte. Kaya hindi daw nila mabitawan ang mga Duterte. Ganun daw. Kaya nga daw din, hindi nagsasalita ang mga Iglesia ni Cristo sa issue diyan sa South China Sea. Kasi nga daw, dahil may utang daw sila sa China. Yun ang siste na sinasabi nito. Kahit mali-mali na yung mga term niya, nasabi niya PSG daw. Hindi daw nagre-reklamo kahit yung mga PSG daw binobomba na dyan sa South China Sea. Ganito talaga pagka may sabit ang tao, no? Kung anong walang alam eh. So, okay, hanggang doon na lang po mga minamahal ko mga kababayan. Walang laman ang utak ni Labrador. Alam nyo, ako natatawa na lang po ko dito sa baklitang ito, no? Ang lakas po niyang, kumbaga ang lakas niyang manlait sa akin. Kesyo tayo daw ganito, ganyan, walang kwenta, wala namang kwenta sinasabi natin, walang ano yung sinasabi natin. Biro nyo, ayaw niyang i-play yung ko, sinasabi ko, ba't ayaw niya i-play? So, ibig sabihin lang, takot siya na maintindihan lalo ng ating mga kababayan yung sinasabi natin. No? Tapos sinasabi pa niya na mali-mali pa daw yung sinasabi natin. Aminado naman tayo nasa ating mga sinasabi, minsan nagkakamali tayo ng salita tungkol sa PSG. Bakit? Hindi ko pa pwedeng ituwid yun. Pwede ko namang sabihin na PCG. Aminado naman tayo. Sa umpisa pa lang, sinabi ko, di ba, hindi po tayo magaling mag-English, hindi tayo matalino, hindi tayo, etc. Di ba? Tapos nabanggit pa niya yung tungkol daw doon sa manghihingi daw ng GCash. Kung tutusin, mas maganda pa yung sa akin Unang-una, mas maganda yung nangihingi, at least lantad. Walang tinatago. Alam ng lahat na nangihingi ako. Kesa naman sa isang vlogger dyan na palihim na kumukolekta ng bayad doon sa kanyang mga amo. Di ba? Sinasabi ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Magaling silang, pero natatawa ako Ito natatawa ako. Kaya pala hindi makaimik o hindi na makasagot itong Iglesia ni Manalo o yung mga vlogger niya dahil sa nabilaukan yata sila o talagang natulala sila doon sa siniwalat po natin mga minamahal ko mga kababayan. No? So, tungkol po ito doon nga sa bilyong-bilyong na utang ng KOGC maging nitong Eduardo Manalo sa bansang China. Totoo po yun mga minamahal ko mga kababayan. At ang nagsabi po sa atin dito mga minamahal ko mga kababayan, hindi po basta-basta. Sabi ko nga di ba? Ang nagsalita po nito, ang nagsabi po nito ay mahigit 50 years na po na membro ng Iglesia ni Cristo. Pinakita ko naman po yung video, yung kung sino siya, no? So para maintindihan ninyo, para malaman ninyo kung sino siya, ito, ipa-flash ko na dito sa ating screen. Ngayon, kung ako po ay inyong pipilitin, ay, di ba, ipapadala ko yung kabuuan ng video na aming pinag-usapan para
masiguro ko lang, malaman ko, para malaman ng lahat, di ba, na ang ating pong sinasabi dito ay pawang katotohanan, no? At hindi po mula sa ating paninira, di ba? Paniniwalaan ko yung nagsabi, 50 years na yun dun eh. At saka unang-una, active yung nagsalita. Active. Ngayon sasabihin nito ni Banat Bay na sinungaling daw tayo, fake news daw yung sinasabi natin. Mga kababayan, di ba? Sinabi ko naman, akala ng lahat na buo na yung iglesia, yung arena, pero hindi pa po buo yun. Marami pang problema sa loob yun. Bagamat nakikita natin noong 2014, buo na, nakatayo na, pero marami pong mga kailangan pa na doon sa loob mismo na hindi nila magastusan. Kaya ginamit nilang kurateral si Rodrigo Roa Duterte. At ganoon din ang ginawa nitong ni Kibuloy, no? Dahil marami pa siyang kakulangan, dahil nag-umpisa siya, dahil hindi niya kayang suportahan o hindi niya kayang gastusan kung aasa lang siya sa mga membro, dahil hindi naman totoo na meron siyang 5 million na membro. Kaya ang ginawa niya, sinamantala din niya bilang siya ay spiritual advisor ni Eduardo ni Digongyo. Ayun, kapwa sila ni Manalo nangutang sa China gamit ang pangalan ni Rodrigo Roa Duterte. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. So, siguro hindi matanggap nito mga ng Iglesia ni Manalo, nitong mga taga-KOGC na nabuking sila. Pero sila ang sasabihin ko, Banat Bay, no? Huwag kang magmalinis kang putang ina mo ka. Makinig ka. Ako, nasa tamang daan ako. Nasa tamang landas ako. Dahil ang pinaglalabang ko, kung sino man sa atin ang may mali, ikaw yun. No? Dahil unang-una, hindi ako mali. Dahil tama ang pinaglalaban ko, mga Pilipino. Ikaw, anong pinaglalaban mo? Yung mga politiko na nagbabayad sa'yo. Kaya huwag kang magmalinis kang putang ina mo ka. Huwag kang umasta na para bagang porket hindi ka nangihingi ng Gcash ay napakabuti mo na, napakagaling mo na. Baka nakalimutan mo mismo si Maharlika ang nagbunyag na kayong lahat ng mga vlogger ni Digongyo, lahat kayo bayad at tumatanggap kayo ng malalaking pera mula sa inyong mga Panginoon. Kesa sa akin, ako alam mo, sasabihin ko sa ito to, pinakamalaking natanggap ko sa Gcash, bihira lang nangyari yun, 5,000, pinakamalaki na yata yung 10,000, pero hindi araw-araw lumilipas yun, isang siguro mga 3 buwan bago mangyari yun. Himala yun, hindi katulad sa'yo na buwan-buwan kang tumatanggap ng daan-daang libo para lamang magsalita ng mga kasinungalingan laban sa aming mahal na Pangulo sa gobyernong ito. Tandaan mo, Banat Bay, magkaiba tayo. Ikaw, kalabang ka ng gobyerno. Ako, kakampi ako ng gobyerno. Yan ang malaking pagkakaiba natin. No? Ikaw, kakampi ka ng mga magnanakaw. Ako, kakampi ako ng isang politikong nagpapanagot sa mga tao o sa mga politikong magnanakaw. Ikaw, ano ka? Huwag ka magmalinis. Baka nakalimutan mo na may mga kaso ka sa DOJ. At ikaw lang, at isa ka sa mga kinasuhan pala ng gobyerno dahil sa katarantaduhan mo, sa kahayupan mo, sa kagagahan mo, baklita ka. Kaya huwag kang magmalinis. No? At isa lang sasabihin ko sa'yo, hindi ako mali. Tama ang sinasabi ko. Dahil kung sasabihin mong mali ako, kung sasabihin mong mali ang sinabi ko, dahil sinabi kong kulto ang KOGC pati ang INC, ay titiyakin ko sa'yo, Bayad Bay, na mas maraming mga Katoliko at iba pang mga reliyon ang sasangayon sa akin at magsasabing tama ka, Epifanio Labrador. Yan ang katotohanan. Kaya huwag kang magmalinis kang kupal ka. Yung laki ng mata mo at yung lawak ng iyong panot, siya namang liit ng utak mo. Kaya huwag kang, sa lahat ng huwag mong titirahin ako, dahil sisiguraduhin ko sa'yo, kahit ako'y mahirap lang, kahit ako'y bobo, pero sasabihin ko sa'yo, matutuyuan ka ng utak sa akin. Dahil unang-una, yung tulad mo na nagmamalaki dahil may alam ganito, pero mali. Yung alam mo sa mo ginamit, sa katarantaduhan, sa pagkampi sa maling tao, sa pagpapabayad, o sa ginamit mo yung kaalaman mo para lamang yumaman ka, para lamang magkapera ka, para lamang, di ba, magkaposisyon ka. Yan naman na, tingnan mo, sa kakasipsip mo sa mga kay Kibuloy, di ba, nabigyan ka nga ng opportunity doon sa sinirado ng channel, tsaka ka lang nila tinanggap nung sirado na, pero nung bukas pa, pwera ka, kasi nga bobo ka. Yan ang pinagkaiba natin. At kung ano man ang sinasabi ko tungkol sa Iglesia ni Manalo, totoo lahat yun at paninindigan ko yun. At marami na nagpatunay yan. Gusto mo? Bigyan kita ng isang video na magpapatunay at magsasabing si Raulo, gago nga, yung Iglesia ni Cristo. Marami. May mga vlogger na nagsasabi ang Iglesia ni Cristo
kulto. Di ba? Oo. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, balita ko po kasi, etong iglesia ni Manalo, humingi na sa klolo dito kay Banat Bay. Humingi na sa klolo dahil hindi na nila kinakaya yung mga banat ko sa kanila. No? Humingi na sa klolo, yun, wala tayong magagawa. Talagang ganun. Di ba? Talagang ganun. Di ba? Kaya todo hingi ngayon si Eduardo Manalo na sa klolo. Di ba? So, ganun pa man, hindi po tayo matitinag. Di ba? Hindi tayo matitinag sapagkat totoo po ang lahat ng ating sinasabi. No, so muli po, tuloy po sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating